Isa sa mga paborito natin bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus ay ang magsamba. Yes, mag-worship. Mahilig tayong kumanta, masaya tayong umawit, magtaas ng mga kamay, sumigaw ng haleluya, at dumalo sa simbahan para lang makapagsamba. At oo, ang pag-awit ay bahagi ng pagsamba. Ito ay maganda, ito ay biblikal, at ito ay nakalulugod sa Diyos. Pero para sa marami, ang pagsamba ay hanggang musika lang. Ito ay emosyon lang. At ito ay para sa loob lang ng simbahan. At iniisip natin na kapag maganda ang kanta at nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, sapat na iyon. Pero kung titingnan natin ang Biblia, makikita natin na ang pagsamba ay mas malalim pa kaysa doon. Ang salitang samba o worship ay comes from the Greek word proskuneo, na ang ibig sabihin nito ay yumukod, magpatira pa, lumuhod, at magbigay ng lubos na paggalang. At parang paghalik sa kamay ng isang hari. Hindi lang ito kilos ng katawan, ito ay kondisyon ng ating puso. At ito ay nagsasalita ng pagpapakumbaba na kinikilala mong mas dakila ang Diyos kaysa sa atin. At ito ay nagsasalita ng pagsuko na ibinababa mo ang sarili mong kalooban para sa Kanya. At ito ay nagsasalita ng paggalang. Hindi lang ito salita, kundi buong buhay. Again, ito ay nagsasalita ng devotion. Isang pusong ganap na nakatalaga sa Diyos. At malinaw nating makikita ito sa Biblia. In the book of Matthew 2:11 sabi, "And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshiped him." Hindi sila nagsimula sa awit, sila ay nagpatira pa. Iyan ang tunay na larawan ng proskuneo, pagsamba. Now in the book of Matthew chapter 8:2, "And behold, a leper came and worshiped him, saying, Lord, if you will, you can make me clean." Ang lalaking ito ay nagsamba sa pamamagitan ng pagpakumbaba at pagtiwala kay Jesus. Now in the book of Matthew 14:33 sabi, "And those in the boat worship him, saying, Truly, you are the Son of God." Ang kanilang pagsamba ay nagmula sa pagkilala kung sino si Jesus. Now in the book of Matthew 28:9 sabi, "And they came up and took hold of his feet and worshiped him." Hinahawakan nila ang kanyang mga paa, isang larawan ng ganap ng pagsuko at paggalang. Kaya malinaw na ang pagsamba sa Biblia ay hindi lang pag-awit, ito ay pagyuko ng buong buhay sa Diyos. At sinabi mismo ni Jesus in the book of John 4:23 and 24 says, "But the hour is coming and is now here, when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth." Ibig sabihin, ang tunay na pagsamba ay hindi limitado sa lugar, hindi nakadepende sa musika, at hindi tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa tunay na puso sa harap ng Diyos. At mas lalo itong pinatibay in the book of Romans 12:1, sabi, "Present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship." Ipinakita nito na ang pagsamba ay hindi lang isang sandali. Ito ay pamumuhay, lifestyle. Kapag pinili mong magpatawad, kahit mahirap, yan ay parte ng pagsamba. Kapag pinili mong sumunod, kahit walang nakakita, yan rin ay parte ng pagsamba. Kapag isinuko mo ang sarili mong plano para sundin ang Diyos, yan ang tunay na pagsamba. Kaya oo, ang pag-awit ay bahagi ng pagsamba. Pero ang pagsamba ay hindi lang pag-awit. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, magaling ka bang kumanta o malakas ka bang magsamba sa simbahan? Kundi ang tunay na tanong ay,
Paano ka yumuko sa Diyos kapag walang kanta? Kapag walang musika? Gaano mo isinuko ang buhay mo sa Kanya araw-araw? Dahil sa huli, ang pagsamba ay hindi nakasukat sa lakas ng ating tinig, kundi sa lalim ng ating pagsuko. Ang tunay na pagsamba ay hindi lang inaawit, ito ay sinasabuhay. Now always remember, Jesus loves you and I love you too. Sayonara!